Breaking news mga kabayan, sa patuloy na pangihimasok ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea, Pilipinas at Amerika, rumesbak US warship dineploy ng Amerika upang magsagawa ng maritime patrol kasama ang pinakabago at pinakamalakas na barkong pangdepensa ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar FFG-06, katuwang pa ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Super good news mga kabayan, sa kakasimulang natural gas exploration sa West Philippine Sea malapit sa Palawan, gobyerno positibo na makakuha ang Pilipinas ng mas maraming gas. Balik lang ako dun sa exploration natin. So nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang. Eto na ang hinihintay natin mga kabayan. President Trump inimbitahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika. Magpupulo ang dalawang leader para mapalakas pa ang alyansa at kooperasyon ng dalawang bansa. I just wanted to say that it is President Trump who invited President Marcos to this meeting, and probably the first, if I am correct, the first among the ASEAN leaders. Good news mga kabayan. Ikatlong delivery ng mga S-70i Black Hawk helicopter dumating na sa Pilipinas. Kasalukuyang 30 na S-70i Black Hawk helicopter ang nasa bansa ngayon. Wow na wow! Ibang balita naman mga kabayan, kinumpirma ng bagong sekretary ng Department of Energy na maganda ang palatandaan ng kasalukuyang pag-drill ng mga wells sa West Philippine Sea malapit sa Palawan sa ilalim ng Phase 4 project ng Malampaya para makakuha ang Pilipinas ng mga karagdagang natural gas. Inaasa ng gobyerno ng bansa na ito ang magiging simula upang makuha natin ang mga yamang nakatago sa West Philippine Sea na para sa mga Pilipino. Surprise, surprise mga kabayan, ikatlong batch ng delivery ng mga karagdagang Black Hawk helicopter dumating na sa Pilipinas. Ito na ang ika-15 mga S-70i Black Hawk helicopter na naideliver na sa 32 mga Black Hawk na in-order ng Pilipinas sa Poland. Unang batch dumating noong June 2024. Ang ikalawang batch naman ay dumating noong December 2024 at ang ikatlong batch ay dumating ngayong Hulyo ng taong kasalukuyan. Sa mga nagtatanong kung ilan na ba ang kabuuang S-70i Black Hawk helicopter ang meron sa Pilipinas ngayon, para lang sa inyong kalaman mga kabayan, nasa 30 mga Black Hawk Utility Combat Helicopter na ngayon ang nasa bansa. Bakit 30? 15 naman ang na-deliver. Ganito kasi yan mga kabayan. May nauna ng 15 S-70i Black Hawk na nabili ng Pilipinas sa panahon ng Duterte administration. Actually 16. Kaso sa hindi inaasang pagkakataon, bumagsak ang isa nito at bago pa umalis si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, inihayag nito noong Enero 15 ng taong 2022 sa kanyang Facebook post na inutusan ito ng dating Pangulo na bumuli pa ng 32 mga Black Hawk ang Pilipinas sa Poland na pinondohan ng kasalukuyang gobyerno base sa napagkasunduang kontrata na umaabot sa 32 billion peso. Kaya sa suma total, meron pang 17 mga S-70i Black Hawk helicopter ang nakatakdang maidideliver ng bansang Poland hanggang sa susunod na taon. Kapag naideliver na lahat, nasa 47 mga S-70i Black Hawk helicopter ang meron sa Pilipinas. Kaya tinagurian ngayon ang Pilipinas bilang may pinakamaraming mga S-70i Black Hawk helicopter sa buong mundo. Sa ibang balita naman, President Trump personal na inimbitahan si Pangulong Marcos Jr. sa Amerika sa susunod na linggo, kung saan ang dalawang leader ay pagpupulungan ang iba't ibang bilateral na mga kasunduan, lalong-lalo na tungkol sa mga taripa, kalagayan ng mga Pilipino sa Amerika na apektado ng bagong regulasyon at ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa ngayon, si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo ng Association of Southeast Asian Nation. Ang inimbitahan ni President Trump, isang pagpakita na Pilipinas ang isa sa pinakamahalagang bansa para sa Amerika sa rehiyon. Lilipad ang Pangulo ng bansa sa Amerika simula ika-20 hanggang ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan. I just wanted to say that it is President Trump who invited President Marcos to this meeting, and probably the first, if I am correct, the first among the ASEAN leaders who have been invited by the President Trump by the White House. In fact, it is a working, rather an official visit, but he will be given, the president will be staying in the presidential guest house, the Blair House. So that means something. Warship ng Amerika at Pilipinas kasama ang dalawa pang barko ng Philippine Coast Guard magkasamang nagpatrol sa West Philippine Sea upang ipakita sa China na hindi tayo nag-iisa. Ang US Navy Guided Missile Destroyer USS Curtis Wilbur kasamang naglayag ang Philippine Navy BRP Miguel Malvar, BRP Cabra at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard sa ikawalong Philippine-US Maritime Cooperative Activity nitong ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan sa West Philippine Sea. Ipinakita ng mga barko ng magkaalyadong bansa
bansa ang paninindigan ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Ito ay para sa mga Pilipino dahil sa napakakritikal na misyon, ang pinakamalakas na barkong pandigma ng Philippine Navy ang dineploy ng Pilipinas katuwang ang barko ng Amerika. Laban Pinas.